politika. Nakita ko sa internet, meron kang 6-year-old na nag-speech. Tama ba yun? Opo. At 6, sabi nung tatay ko, gusto mo magsalita ka rin, umuo naman ako. So at 6 years old, nagsispeech na po ako noon. And that, So, pinilit ka mag-speech. hindi, nag-volunteer ako. Ano sinabi mo nung 6-year-old? The recording is on YouTube actually. Even if memorized speech yun, parang feeling ko yun yung ambag ko. So, ngayong araw, meron akong ginagawang bagong mga episodes. Kausapin natin mga kilalang tao. No introduction needed to Bam Aquino. Bam, kamusta? Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat and thank you Doc Willie for inviting me. Matagal ko nakilala ang wife ni Bam, si Timmy. Century Pacific. Nag-work kami for 2 years doon sa isang charity namin, sa Burbs Street. Anyway, Bam, napapanood ko yung mga interviews mo. Pwede po kayong magtanong. Basta respectful na question, sasagutin natin. So, Bam, ano ba yung background mo? Hindi ko maintindihan. You're an Aquino. How Yes. are you related to the Pinoy and Opo, the rest? yung daddy ko po, si Paul, is the younger brother of Ninoy Aquino. Younger brother. Opo, Okay. so si Tito Ninoy Ninoy Aquino is my uncle. Uncle mo. Si Cory is my auntie. Si Pinoy po, first cousin ko. And your lolo, And my lolo is Benigno Aquino Sr. the first. Opo, junior si Tito Ninoy. Oo. The third si Pinoy. I'm the fourth, pero hindi ako fourth. Medyo confusing na po yung mga numero na to, no? Pero yung fourth ko kasi nasa Paulo. Kasi I'm Paulo Benigno Aquino the fourth. So yung fourth ko is with my dad. Kaya ang gulo po ng mga naming namin, kaya Pero ginawa nilang wala nang ibang the fourth. Wala, Benigno. wala ho. Ikaw na yon. Ako na yon. If Pinoy had a child, he could have named him the fourth, pero wala po. So ako na po yung the fourth. So yung lolo mo, sabi mo parang napanood ko, speaker ba or parang politician din? Politician din po siya sa Tarlac. Okay. Naging Speaker of the House, naging Senator din siya. And if I'm not mistaken, naging Secretary of Agriculture. Way back when. Opo. Pero hindi mo na na-meet. No. In fact, yung lolo ko po, namatay when my dad was only 9. Shortly after World War II, namatay po yung lolo ko. Bakit? I think heart attack, Doc. Tama-tama. 40s. Maybe early 50s na po ito. He died watching a boxing match. Kaya yung tatay ko po, ayaw manood ng mga Pacquiao fights kasi feeling niya baka matuluyan din daw siya. So, yung lolo ko, si Lolo Benigno, batang-bata pa po yung daddy ko nung namatay siya. He was only 9. Kaya si Tito Ninoy, bilang eldest son, siya po yung para naging padre de pamilya po ng family ng daddy ko. So yung daddy mo, younger brother. Opo. Younger pa din Butch Aquino. So, former senator din po si Butch Aquino, older brother po yun ng daddy ko. My dad never went into politics. Bakit? Ano po siya, behind the scenes. He was Tutulong siya kay Ninoy. tumutulong kay Ninoy, kay Tita Cory. He was the campaign manager of Tita Cory in the 80s, pero negosyante po siya. So, siya po yung hindi pumasok sa politika. Ako po yung pumasok sa politika sa mga anak po niya. Nung time ni Ninoy, hindi mo na rin siya inabot? Na-meet ko siya once, pero wala akong memory kasi baby pa ako. Ah. So ano po, Doc, nakulong siya for almost 8 years, si Tito Ninoy. And during the time na nakakulong siya, in 1977, doon ako pinanganak. So, wala ka pa noon. my dad and my mom, dadali nila ako sa Fort Bonifacio nung ano pa siya, nung kulungan pa siya. Hindi pa siya BGC, no? And may picture ako, dala ako ni Tito Ninoy bilang isang baby. In fact, pinangalan akong Benigno dahil kay Tito Ninoy. Opo. So I met him, pero by the time I turned 3, nag-America na siya. Wala. So wala ako talagang real memory ni Tito Ninoy. But of course, napakahalaga niya sa buhay ko kasi I grew up nung namatay siya and I grew up during that time. Kaya yun rin po yung naging inspiration ko pumasok politika. Nakita ko sa internet, meron kang 6-year-old na nag-speech. Tama ba yun? Opo. Well, during that time kasi, so 1983, pinatay si Tito Ninoy.
And that time, so ang tagal na nung time na nakulong siya eh. He was a senator in the 60s. Nakulong siya early 70s. So by that time, more than 10 years na siyang wala sa politika. So nobody expected na lalabas yung mga tao nung namatay siya. At magagalit yung mga tao nung namatay siya. And because it was a dictatorship nung panahong yun, takot yung mga taong lumabas. No? So during that time po, nagsimula yung mga rally. Maliliit lang yun eh. Sometimes yung rally namin, 30 tao, kanto ng Tondo, ganyan lang yung mga rally noon until eventually lumaki siya until 86, no? Pero noong time po na yon, hinahanap family members ni Tito Ninoy. Kasi sabi nila, kung yung mga kamag-anak hindi natatakot lumabas, hindi dapat matakot rin lumabas yung mga tao. So, ang una nilang hinahanap, of course, si Cory, lola ko, Lola Aurora, si Chris, and then down the line, siguro yung pang-sampu doon o pang number 15, ako na yon at 6, sabi nung tatay ko, gusto mo magsalita ka rin, umuo naman ako. So at 6 years old, nagsispeech na po ako noon. And that, So pinilit ka mag-speech? hindi, nag-volunteer ako. Paano mo maiintindihan yun? 6-year-old, wala pang alam dapat, di ba? Well, ano po eh, the recording is on YouTube actually. Sino gumawa ng ano? Mommy ko. Gumawa. So pinamemorize sa'yo. Na-memorize sa akin. Even if memorize speech yun, parang feeling ko yun yung ambag ko. Sige nga, sounds like what? Ano po yan, yung tito ko, matagal na kinulong, nung umuwi siya dito para makiisa sa taong bayan, pinatay. Mabigat po yung speech. Looking at it now, from a 2024 lens, magugulat ka dun sa speech kasi medyo mabigat siya. Tapos may tula pa yan sa dulo, may tula ni, if I'm not mistaken, Andres Bonifacio. Take note po, during that time, wala akong Facebook, wala pong YouTube. Talagang tao sa tao noon yung... Yan po yung childhood ko, Doc. So maraming mga forum. Ano po siya? Rally talaga. Ilang beses ka pinasalita? The same speech? Maybe more than 200 times. 200 times, kawawa na. Well, at that time kasi, Doc, ano siya eh, feeling mo yun yung ambag mo. Everybody was contributing, medyo Pero risky. 6-year-old ang pinaambag. Yeah. My family was there. They were there with me. Nung maliit ka ba, nagsasalita ka na? Yes. Ano po tayo? So you were grade 1? Wala pa? Prep hanggang grade 2 or grade 3. So ano po yan? Over 200 speeches from 1983 to 1986. Yung kakaiba ho kasi dyan, nakita ko in 83, yung mga rally, ang liliit. 40 people, 50 people, marami pang, alam mo yun, kanto ng Tondo, abot pa kaming Batangas, abot kaming Bulacan, all the way until 86 na hundreds of thousands, millions of people na yung lumalabas. So, nakita ko po yung lumaki. Hindi ba matatakot ang 6-year-old pag nakakita ng 1,000 people? Hindi ho. At least ako, hindi ako natatakot. And I think, honestly, kung di Ano ko... sabi ng mga audience? Yung marami nagsasabi... Nakarga ka? So, unang-una, sobra kong taba. Okay? Sobra kong taba noong time na yun. Bilog na bilog. And then, hindi nila alam kung boy or girl. Kasi ang kapal po ng buhok ko noon. So, girl ba yan? Hindi, lalaki yan, boy yan, ganyan. Para naman ako intermission. Siyempre, may time na yon. Meron kang Nene Pimentel, meron kang Salonga. Tapos, ikaw ang intermission. ako po yung intermission. So, wala naman akong delusion na ako yung main speaker. Hindi naman po. Pero, kahit pa paano, yun yung ambag. And, even at that time, nung nakita ko yung dumami yung mga tao, nagkaroon ng tapang yung mga tao, parang in many ways, yun pa rin yung hinahanap ko. Di ba? So, ito pinaka-growth mo. Opo. For a 6-year-old, biglang naging adult kasi... No, hindi siya naging adult because yung paningin ko pa rin sa kanya very innocent eh. Na may nangyari sa tito ko, ang mga tao lumalabas dahil nagdadalamhati sila, and now people are coming together because they want something better, di ba? May pag-anasa for a better Philippines. So, anong next na nangyari? Meron bang pivotal nung teenager ka? Or Well, I guess nung time from na yun, that time? nung time na yun, Doc, And naging president na si... Tita Cory, I would join mga student council, mga youth organizations. Student Council President, Ateneo de Opo, Manila. a long time ago. Tagal na ho yun. Ito, nakita ko kay Bam, summa cum laude, management, ano ba to? Engineering. Opo. Matagal na rin po yun. Why choose engineering? Ba't di ka political science? Honestly, dahil yung mga barkado ko po, doon pumasok. So, walang
Walang big reason. Most of my friends doon po pumasok sa course. So doon rin akong course na pumasok. How do you get a summa cum laude in college? Parang di ba medyo weird yun? Aral ng aral? Hindi nga eh. Honestly Baka teacher's pet. sometimes. Hindi, but honestly po, I had a really good time in college. Masaya ako. Busy ako sa youth organization, student council. I guess pag masaya ka, madali mag-aral. Pag medyo hindi ka masaya, mas mahirap mag-aral. So, it came naturally to me. And ano po, napagsabay naman. That's the time you met your wife. No, much later pa po. Much Much later. Ito siguro inisip ng kababayan natin, yung mga tanong. How does it feel to grow up as an Aquino? Anong advantage, disadvantage? I would think maraming advantage. Maraming advantage, pero yung nakakalimutan kasi ng mga tao, we grew up martial law times eh. So marami ring disadvantage. So ano po yan? Pagdating po sa... Can you say some of it? Anong advantage, disadvantage? Nung time na nakakulong si Tito Ninoy, yung kwento po ng mami ko, may mga kapitbahay kami. Pag nakikita siya sa grocery, sa supermarket, iniiwasan siya. Kasi ayaw makita na nakikipag-usap sila sa kamag-anak ni Ninoy. Of course, yung ibang mga taong yan, nung naging presidente si Tita Cory, suddenly very friendly na bigla, di ba? So, siguro po, or even kay Pinoy, naging presidente, pero during the Duterte administration, grabe rin yung naging criticism sa kanya. So, I think po sa amin, nakita na namin lahat. Nakita na namin yung mataas ka, nakita namin yung mababa ka, at kailangan, steady ka lang. Kailangan yung belief system mo, yung pananaw mo sa buhay, tuloy-tuloy lang. Hindi ka na dadala kung nasa poder ka, hindi ka rin nadadala kapag ikaw yung unpopular. Dapat steady ka lang talaga sa paniniwala mo. Anong na-feel mo kailan ka na-feel mo na mataas, na natuto ka lesson, kailan mo na-feel pinakamababa, ano natutunan mo? Well, ano yan, Doc? Senator po ako for 6 years. First 3 years, under Pinoy. The following 3 years, nasa kabilang side ho kami. 'Di ba? So, maramdaman mo talaga yung difference. But, even if nung popular ka, tuloy-tuloy ka lang sa mga batas mong mahalaga sa tao. So, napasa namin yung Go Negosyo Act, yung tumutulong sa mga maliliit na negosyante. Nung nasa kabilang side naman ako, napasa naman namin yung libreng kolehiyo. So, point ko lang po, whether popular ka, unpopular ka, tuloy-tuloy ka lang dapat sa trabaho mo. And I think that's something I learned from my family members. Hindi po nagpapadala if you're on top or you're not on top. It doesn't matter eh. Dapat tuloy-tuloy lang yung kagustuhan mong manilbihan. Are you close with Chris Aquino? Or hindi? Lately, di na kami nagkikita masyado because nasa Amerika po siya. But si Ate Chris has always been very supportive sa akin, especially in politics. Meron pa bang ibang mga Aquino na pumasok sa politics? I have a cousin. Local, I have a cousin, si Mayor Lenlen Oreta. Hindi na siya mayor ngayon, but he was mayor of Malabon for 9 years. Anong reason? Parang yung iba, parang ang dami, di ba? Sa Actually, isang name. opo. Sa inyo, parang karamihan ayaw pumasok. Mas marami pong Aquino na hindi pumasok sa politika kaysa pumasok sa politika. So ano nangyari sa'yo? Bakit ikaw pumapasok? I think dahil po sa childhood ko. Yung 6-year-old? Yes. Yung experience ko po during martial law, towards the revolution, nakita ko po kasi yung how tayo mga Pinoy, kung nagtutulungan, nagsasama-sama, kahit ano kayang talunin, no? Kahit ano kayang alpasan. And kung noon, it was political, ang hinahanap ko po talaga, magtulong-tulong tayo para sa edukasyon. Magtulong-tulong tayo para gumanda yung buhay ng mga kababayan natin. Anong ginagawa mo nung people power? Doon ho kami, sa kanto ng Annapolis tsaka EDSA. Ilan taong ka na? 9. So, yung memory ko po... By 9 years old, medyo alam mo na. Medyo alam ko na. Nung time na yon, so nagka-snap elections in February, early February. Because nagkadayaan nung time ho na yon, yung tatay ko lumipad ng Amerika to talk to the American Congress, di ba? So wala siya nun. Wala yung daddy ko during the EDSA Revolution. Kami po ng mami ko tsaka mga kapatid ko. So nung una, sinabihan kami, magtago kayo. Kasi baka pick upin kayo. Delikado. So we lived in a house ng isang best friend po ng tatay ko sa San Juan. Sa San Juan, tama. But by the first night, sabi nung mami ko,
hindi tayo pwedeng pumayag na wala tayo sa kalsada. Kailangan makiisa tayo. So, we all went. Doon ho kami sa kanto ng Annapolis tsaka EDSA. Naalala ko talaga, may namimigay ng sandwiches. Kala ko flower. Yung mga madre ho ata, yung mga flower. Pero may namimigay na mga sandwich. Okay. So, kain naman ako ng sandwich kaagad, di ba? Tapos naalala ko, may nagbebenta ng ice buko ng ice buko. But I never felt na hindi kami safe. Kasi yung gilid po, dun yung mga tangke, yung mga sundalo, dun po sa gitna, kung nasaan kami, yung pakiramdam talaga parang may pagkakaisa yung mga tao. And that's a feeling na hinahanap ko pa rin, na magkaisa tayo for something na mahalaga sa taong bayan. So, from that time at 6, 9 years old, very idealistic ka, di ba? Opo. Parang may world peace sa isip mo. Tapos, umabot sa ganitong stage na maraming nagbabash, di ba? Maraming nagsasabi na pag yellow, ganyan, Opo. na nababrand as like that. How do you feel about that? How do you look at it? Well, ito kasi, ang pananaw ko po kasi, mas marami tayong pagkakaparehas kesa pwedeng pag-awayan. You know, mas maraming, kung hahatiin mo yung Pilipinas, porsyento supporter ni ganto, porsyento supporter ni ganyan, but wala tayong marating sa ganyan, Doc. Yung problema natin sa edukasyon, sa kataasan ng presyo ng bilihin, sahod ng manggagawa, mga farmers natin, health problems natin, walang kulay yun eh. Wala hong political division yung mga problema ng Pilipinas. Lahat tayo Pilipino. So, even if ngayon mag-aaway kayo or may mga tao binabash ka, maybe tomorrow makikinabang sila sa batas na nagawa ko. O baka, pag gumagawa ka ng batas, Doc, much like a doctor, yung doktor walang pinipili. Hindi ka pwedeng pumili ng pwede mong tulungan. Yung mga politiko po, dapat wala rin pinipili. The laws that we make benefit everybody. Hindi lang po yung isang grupo. So, I'd like to think of it that way, na kung yung taong bayan magkaisa, pwede tayong mag-focus sa mga talagang mahalaga, yung mga division na yan, mabilis mawala. Mas marami tayong pwedeng pagtulungan kaysa pag-awayan. So, parang hindi ka affected pag binabash? Hindi, kasi part of life po yan. Unlike yung, marami tayong nababasa, cyber libel dito, cyber libel dyan. Nala-libel yung vloggers at ganyan, di ba? Ano, Doc? Bakit yung iba sakit na sakit, pero ikaw na parang okay? I guess yung difference, Doc, kung talagang outright fake news na lie, yung talagang, kasi marami rin po ako niyan nung senador ako, kailangan mo talagang kasuhan kasi outright lie na yan eh. Pero kung opinion po yan, ang opinion pwede magbago. Meron ka ng kinasuhan nun? Wala pa. But during that time, Inisip mo, pero hindi umabot. at that time kasi hindi mo matukoy kung sino yung taong, ngayon kasi may pangalan na eh, tsaka because of the laws mahirap natin. na rin i-correct kung ano man sasabihin nila. Tapos na yun eh. Kaya mahirap na i-correct ngayon, di ba? Palagyan natin sinabi nila, like, si Cory, ganito ginawa, si Pinoy, ganito ginawa. Tapos, hindi na mako-correct. Hayaan na lang. Kung hindi, Doc, ako kung outright lie, kung talagang fake news, kailangan siyang i-correct. How do you correct it? By saying it? By saying it, kung nasa harap mo, kung may nakita kang mali, kailangan mong sabihan kaagad. Pero syempre, kung ano po yan, kung opinion yan, you have to accept everybody. Demokrasya po tayo. Lahat tayo may opinion. And opinions can change. If you do your work well, kung gawin mo po yung trabaho na dapat mong gawin, pwede magbago yan. Sa netizen, paano yung criticism nila na opinion na safe sila? Ano yung bawal nila sabihin na baka ma-cyber libel sila? Wag lang ho siguro yung pagsisinungaling. Yun lang talaga siguro. Yung Kasi totally invento. totally false. Kunyari, meron akong kaibigan, kinasuhan niya yung isang vlogger, kaibigan natin, si Senator Pangilinan, kasi may naglabas, binubugbog niya yung asawa niya. Yun talaga, outright lie. Kaya kailangan niyang kasuhan. Because it's really false. Pero kunyari, may nagsabi, yung batas ni Bam, hindi ko gusto yan. Opinion yun, di ba? And kailangan ko magtrabaho para mabago ko yung opinion ng taong yun. How do you keep your mental health? Kasi ngayon, kabataan natin, mental health Opo. problema eh. Opo. So, like sa UP o lahat ng mga schools. So, anong advice mo sa kabataan? And personally, how do you, di ba? Personally, siguro po 3 bagay. So one, even if
napakasarap maging online all the time. Paminsan-minsan, log off. Paminsan-minsan, Lalagaw ka, wag na basahin. or may mga times dapat yung telepono nasa pocket mo or nakababa. Huwag yung lagi tayong online 24 hours a day. Pangalawa, prayer. I think mahalaga po yun. Have a real prayer life. Kung ano pa man ang relihiyon po ninyo or kung saan kayo pumapasok na simbahan, have a prayer life. I think that will really help your mental health. Yung pangatlo, enjoy the company of real people. Kasi marami po mga kabataan rin natin, puro virtual na. Sometimes maganda rin po, ma-meet natin yung mga kaibigan, kamag-anak, in person, na iba pa rin. Yung nagkikita kayo, nagkakaamuyan kayo, magkasama kayo. I think yun po, best way para ma-maintain yung mental health. How do you pray? You're Catholic, Christian? I'm Catholic po. My family goes to Mass every Sunday. Pero meron din ako mga kaibigan na pastor. And there's one particular pastor na, every 3 weeks kami nag-uusap for the last 6 years. Sino siya? Si Pastor Rico. Di ko lang nanonood. Pastor Rico Ricafort. He's a good friend. Ka-age ko po siya. So, Advisor. I guess, pwede mong sabihin advisor, pero more of kaibigang nakakausap. So, he can talk to me about his problems. I talk to him about my problems. Then he prays for me. Sometimes, nag-send siya ng mga Bible verse. And sa mga times na mahirap ang buhay, inaatake ka, that prayer can be really important po. At least sa experience ko.